Maglilipat nga ako ngayon ng mga hindi ko pa nailipat na punla at gagawa nga din ako ng plat sa harap ng kubo para sa pagtataniman ko nga ng pechay at mustasa. Medyo marami din yung natirang hollow blocks nung nagpagawa ako ng CR, kaya ito na nga lang din yung gagamitin ko sa paggawa ng plat dito sa harap ng kubo para naman mapakinabangan ko at hindi na nga din ako mahirapan magbungkal ng lupa. At dahil may mga karton nga din ako na hindi ginagamit dito, pinagpipilas ko na nga din at inilagay ko dito bago ko tambakan ng lupa para naman mas maging mataba yung lupang pagtataniman ko. At eto namang lupang pinagkukuhanan ko, eto nga yung galing sa hukay nung gumawa ng tangke ng CR. Para tumaba nga yung lupa, una kong ginawa sa ilalim, nilagyan ko ng karton, tapos tinabunan ko ulit ng lupa. Tapos nilagyan ko nga ulit ng mga katawan ng saging, dahon na tuyo, at kung ano-anong mga nabubulok. Tapos tinabunan ko nga ulit ng lupa, tapos karton, tapos lupa ulit. Tapos sa ibabaw nga ilalagyan ko nung nabulok na puno ng niyog. O dibang taba-taba na nga yan pag nabulok. Siguradong magiging mataba nga din yung itatanim natin. Maririnig nyo na naman si Mon dito sa voice over ko dahil nagpapapansin nga na naman siya. Maganda nga rin yung ganitong plot guys kapag ganito yung ginawa nyo, dahil kapag malakas nga yung ulan hindi nga rin maiaagos yung lupa. O kaya pag umuulan nga ng malakas tapos maghapon ay naiipon nga rin yung tubig dito, nalulubog nga din yung paa, kaya ganyan nga yung naisip kong gawin na plot para hindi nga rin mababad sa tubig ulan yung mga tanim ko. Pag nga kasi nababad yung mga tanim natin at nasobrahan sa tubig ay mamamatay nga din sila. Ganito nga rin yung ginagawa ko guys, pinagpuputol ko nga din yung mga tumutubong saging dito para mas mapakinabangan nga. Yung mga tumutubo kasi na puno ng saging guys, sa pinagtibaan na nga ay hindi na rin yan maganda ang bunga o kaya hindi na nga siya mamumunga, kaya ganyan na nga lang din yung ginagawa ko. Bali tinatadtad ko nga lang din yan at tinahalo sa lupa para mas mabilis mabulok, dahil pag nabulok nga ito, isa rin ito sa pinakamagandang pataba sa lupa natin para gumanda ang mga pananim natin. Bali dalawang plat nga lang din pala muna guys yung nagawa ko ngayon, dahil yung hollow blocks nga may kalayuan kung saan ko nga kinukuha. Bali hinakot ko nga lang din yan, binuhat ko nga din ng isa-isa. Di rin pala talaga madali gumawa ng ganitong plat dahil nakakapagod kasi nga nagbubuhat ng mabibigat. Pero okay lang guys, nakakapagod dahil pag nakita ko nga na namumunga na yung mga itinanim ko, siguradong hindi ko nga maiisip yung pagod kung paano ko to ginawa. Sa part nga na to guys, may natumbang niyog dito at may katagalan na nga rin kaya naging lupa na. Kunin ko na nga lang ito para magsilbing pataba rin sa lupang pagtataniman ko. Tignan nyo guys, napakataba at napakabuhaghag nga ng lupa. Siguradong magugustuhan nga ito ng pechay at mustasa na itatanim ko. Pagtapos ko nga gawin yung plat, bali babasain ko nga yan nitong ginawa kong organic na pandilig para mas maging mataba yung lupa at para na rin mabasa yung mga nilagay kong karton at yung mga tuyong dahon, pati na rin yung katawan ng saging para din mas mabilis mabulok. Ginamitan ko na nga din itong tubig ulan para mas maging basang-basa nga yung lupa. Mabuti na lang din talaga umuulan-ulan nga dito dahil kung hindi mahirapan nga din ako sa pag-igib ng tubig dahil may kalayuan nga yung poso sa kubo. Yung flowing din kasi kung saan nga ako naliligo at naglalaba may kalayuan nga din yun, siguro mga kulang nasa 200 meters din ang layo. Pero nagsabi na nga ako doon guys na baka pwedeng magsaksak na nga lang din ako ng hose doon para hindi na nga ako mahirapan sa pagdidilig at sa paglalaba, hindi na nga ako mapapalayo. Pagtapos ko nga basain yung lupa ng plat na ginawa ko, eto naman at kukuha nga ako dito ng punla kong mustasa para ilipat nga doon. Medyo nahirapan nga din silang lumaki dito dahil siguro dikit-dikit nga sila, kaya ayan ililipat ko na nga lang din. Pinagpapatong ko na nga muna yung mga punla dito sa ibabaw para masukat ko nga yung layo nila. Bali tigi isang dangkal nga yung distansya na ginawa ko para mas maayos nga silang tignan pag malalaki na. Sana lang talaga gumanda nga lahat ng itatanim ko dito sa paligid ng kubo para mas maganda nga tignan yung kubo natin. Bali sari-saring gulay nga din ang gusto kong itanim dito sa palibot ng kubo, o diba parang nasa bahay kubo nga lang tayo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari. Pag nga nangyari yon, siguradong hindi na nga ako bibili ng mauulam, dito na nga lang din ako kukuha sa garden ko sa araw-araw. Ay sa mahal ng bilihin ngayon, isa ito sa pinakamagandang gawin natin, ang pagtatanim. Kaya ano pang hinihintay nyo guys, wag nyo nang sayangin yung mga bakanting lote nyo dyan, taniman nyo na. Alam nyo, ang daming gustong magtanim pero wala silang lupang mapagtaniman. Kaya sobrang blessed natin dito sa probinsya dahil kahit papano ay nakakapagtanim nga tayo. Masasabi ko rin na sobrang blessed nga kami kahit hindi sa amin tong lupa na to, dahil pinagkaloob nga sa amin na maging caretaker dito at magtanim nga ng pwede naming itanim. Pero syempre guys, mas masaya at mas masarap pa rin sa pakiramdam
pakiramdam pag sa sariling lupa na natin tayo nagtatanim. Sa ngayon, tiis at tiyaga lang muna tayo sa lupa ng iba. Balang araw, makakabili din tayo ng sariling lupa natin na masasabi nating atin. Bali, nag-spray na nga din ako dito ng kontra-insekto para hindi nga din mapeste yung mga tanim ko. Sunod ko namang ginawa, nagbungkal na nga din ako dito ng malalaking plat na ginawa namin para sa paglilipatan ko nga ng ibang mustaso dahil napakarami nga nung pinunla ko. At ayan nga, pinaglilipat ko na rin dito para naman magsilaki na nga din sila. Siyempre, pag bagong lipat nga yung mga punla natin, kailangan din natin diligan ng tubig dahil mas kinakailangan nga nila ng tubig pag bagong lipat sila. Pinaglilipat ko na nga din dito yung mga punla kong patola, ampalaya at upo. Tapos pag lumaki pa nga sila ng konti dyan, ilalagyan ko na nga lang din ng mga gapangan nila. Bali, tutusukan ko na nga lang din ng kawayan at lalagyan ng garden net yung ginawa ko dito para hindi kaykayin ng manok. Ay, pag sinira nga nila itong tanim ko, baka matinola ko nga sila. Bali, isa nga lang din pala yung nabili kong garden net. Kinapos nga yan, kaya ang ginawa ko, pinahiga ko na nga lang din yung net, pero aayusin ko pa nga yan kapag may oras nga ulit ako sa pagga-garden. Dahil hapon na nga din nung natapos ako sa pagga-garden, kaya ito na nga lang din yung kinuha ko na mauulam para sa hapunan. Ito nga yung marami sa amin dito guys, ligaw na ampalaya. Ang tawag nga dito sa amin ay balang. Sa inyo ba guys, sa probinsya nyo, balang din po ba ang tawag sa ligaw na ampalaya? Alam nyo, napakaraming ligaw na ampalaya dito sa farm. Kapag nagmamawer nga ako, ay namamawer ko lang sila pero tumutubo nga ulit. Bali, nilaga nga lang pala ang gagawin ko dito, tapos isasawsaw ko nga lang sa bagoong na may kalamansi. Ang sarap na nga nun, siguradong mapaparami nga ako ng kanin kahit napakasimple nga lang ng ulam. Ano ba yan guys, kakain na ako. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa support at pagmamahal nyo dito sa An TV. Ingat po kayo lagi.